narito na po tayo sa araw ng linggo na ito. And we thank you, Father God, dahil alam po namin na dapat lamang na ito ay pasalamatan namin sa araw na ito. And sa mga taong nakikinig, muli, sabi ko nga po, magandang umaga po sa ating lahat. Nawa, ang mensahe ito nating Panginoon ay tunay nga na maging pagpapala po sa ating lahat. And huwag po natin kalilimutan ng araw ng linggo, ito po yung araw na kung saan lagi po namin kayo in-encourage. Sabi nga po natin, invite all your loved ones, diba, yung relatives, your friends, para sama-sama makapanood o makarinig ng mensahe ng ating Diyos para po sa ating lahat sa araw na ito. Kaya minsan pa, no, pag-usapan po natin ito, pag-aralan po natin. Sabi nga po, diba, sa buhay po natin, marami tayong maririnig patungkol sa pananampalataya na mayroon tayo. Marami rin pagkataon na pinagtatanggol natin ang ating pananampalataya. At kung minsan, nararanasan natin na tila ba mas malakas ang kaaway kaysa sa atin. Kaya nga sa pagkakataon ito, ang aking katanungan, simple po lamang, gaano nga ba natin kakilala ang ating Diyos? Diba? How much do you know your God? Gaano po natin kakilala ang ating Diyos? Kailan po ba masasabi na siya ay kilala mo na? Ano ang mga bagay na magpapatunay na kilala mo nga ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Sa pagkakataon po ito, pag-aralan po natin ang buhay ng isang hari sa Lumang Tipan. Alam niyo po, mahilig po sa Lumang Tipan. No, ang ganda po kasi pag-aralan po. Yung pong aklat po ng Lumang Tipan o yung Old Testament. Napakaraming lesson, napakaraming pangyayari, no, napakaraming bagay o mapupulot natin na simpleng-simpleng mensahe na kung saan po ay talaga namang may a-apply po natin sa buhay natin. So samahan niyo po ako, pag-usapan po natin ang haring ito. Hindi siya masyadong kilala. But I do believe, no, makikita po natin sa buhay niya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Okay? So pag-usapan po natin, sabi ko nga po, how much do you know your God? Gaano mo kakilala ang iyong Diyos? Tama? Ganda, di ba? Parang simple lang yan eh. Sa mag-asawa po ganito, o sa mag-partner, no, gaano mo kakilala ang partner mo? Gaano mo kakilala, di ba, yung asawa mo? Sa nagsisimula pa lamang po, o sa mag-asawa, sabi nila, sa umpisa lang medyo maganda. Pero as the time goes by po, no, habang lumalakad po ang panahon, mas nakikilala mo ngayon yung asawa mo o yung partner mo. Sa boyfriend, girlfriend, ganoon din po. Actually, ang sa mga mag-partner po, kadalasan po nakikita po natin ay magandang bagay po lamang sa mga nagsisimula. Diba? Pag sinagot mo ng tao, ang makikita mo lamang sa kanya ay magandang bagay. But in the other side ng taong ito, na ngayon mo na nakilala, hindi mo pa makikita o hindi mo pa masasabi kung gaano mo nga kakilala yung taong ito. Same with our God. Diba? Kaya tanong natin, how much do you know your God? Gaano mo kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Yan po yung mga katanungan. Ito isang katanungan na magpapakita kung gaano nga ba natin kakilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dito rin, mapapatunayan natin sa ating pag-aaralan kung paano umilos ang Diyos sa buhay natin at kailan natin pangahawakan ang kanyang mga pangako. Sabi nga, di ba, sa aklat ng Numbers, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. So, ibig sabihin, bawat pangako po na bibitawan sa atin ng Diyos, ito ay kanyang tutuparin. So, kailan natin mapangahawakan ang kanyang mga pangako? Okay? So, pag-usapan po natin, ito yung background ng tao o ng hari na pag-usapan natin. Siya po ay isang hari na tapat. He is a faithful king of Judah. Siya po ay si Hezekiah. Okay? So, are you familiar with King Hezekiah? Maaaring ilan po sa atin, kilala siya. Pero sa pag-usapan po natin, ang masasabi ko lang po, siya po ay isang tapat na hari ng Judah. So, ano yung background ba natin pag-uusapan to? Alam niyo po, noong mga panahon na yon, ang Judah po ay sinalakay ni Sennacherib. Siya po ay isang hari ng Assyria.
Okay? So, ano ginawa nila? Pinalibutan ng kanyang mga kawal ang mga may pader na lunsod at humandang pasukin ang mga ito. Okay? So, nung makita ni Hezekiah ang balak na pag-iusap niya ito sa Jerusalem, ano ginawa niya? Unang-una po niyang ginawa, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Alam niyo po, pag kayo po ay isang leader, o kayo po ay inatasan, o kayo po ay talaga namang tinawag ng Diyos para pangunahan isang bagay, at kung kayo ay may makakaharaping laban, ako yung unang-unang po ninyong gagawin, isasangguni kayo. Ano ba yung dapat natin gawin? Pero dito po sa kwento na pag-usapan po natin, no, napatunayan na po na si Hezekiah ay isang tapat na hari ng Juda. So, nabandaan niya na sila ay lulusubin ng bansang Assyria. Ang unang-una po niyang ginawa, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Ibig sabihin sa mga co-leader, no, kapwa niya manggagawa, ano ba yung gagawin natin? Now na may mga virus, now na may mga ganitong bagay na kinakaharap natin, ano yung gagawin natin? At ang maganda nito, ang naging tugon ng mga tao na kanyang pinamumunuan o ng mga kapwa niya, pinuno. Nagkaisa sila at naghanda sa kanilang mga gagawin. Ganun po, and same thing with us, di ba? Minsan po may kakaharapin tayong problema. Alam natin na itong bagay na ito ay mangyayari, pwedeng magdulot sa atin ng hindi maganda. So anong gagawin mo? Sometimes you seek advice. Di ba? Naghahanap ka ng mga mag-a-advise sa iyo kung anong dapat natin gawin at kung ano yung tama nating gawin. So ganito po yung ginawa ni King Hezekiah. Nung mabalitaan po niya na sila ay lulusubin ng bansang Assyria, ang unang-una po niyang ginawa, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Yung mga kapwa niya manggagawa. Kung sa pamilya po, ikaw yung tatay, no, o ikaw na-anticipate ng problema, ano gagawin mo? Susuluhin mo ba? Sasarilin mo ba? O mag-uusap-usap kayo, isasangguni mo sa bawat isa, ito yung kinakaharap natin problema, ano yung pwede natin gawin? Alam niyo po sa mga tatay, minsan ganito po sila. Pag alam nila may problema, mas gugustuhin mo po nilang sinusolo nila. Ayaw po nilang i-open. May mga ganyan tatay po. At may mga tatay naman po na talaga naman open na open. Meaning to say, sila po ay nagkukwento o kinakausap nila yung mga partner nila para mapag-usapan kung ano ang kanilang gagawin at anong paghahanda ang kanilang gagawin. So ito po yung nangyari sa Juda sa pamumuno po ni Haring Hezekiah. Ang ginawa po niya, kinonsult po niya yung kapwa niya pinuno. Kaya nga, now, sabi natin, ito na. Di ba? So, dahil ito na kinakaharap nila, ang unang-unang po natin pag-uusapan, ito po yung number 1 na puntos. Ang tanong ko po lagi, kanino nakasalalay ang iyong lakas? Where is your strength come from? Meaning to say, saan ka humuhugot? Kanino ka nakadepende? No, saan ka humuhugot ng iyong lakas? Saan nanggagaling ang iyong lakas para harapin yung problema na mayroon ka? Ito ba'y nanggagaling sa sarili mong lakas? O may pinaghuhugutan ka? Kanino ka nakadepende? Kanino nakasalalay ang iyong lakas? Yan po yung natin. So, where is your strength come from? Kanino nanggagaling yung lakas na mayroon ka para harapin ang problema o ang pagsubok na alam mong paparating o mga bagay na hindi mo inaasahan na biglang dumarating? Kanino nakasalalay ang iyong lakas? Okay? So sa ikalawang Kronika po, chapter 32. Ito po yung pag-usapan po natin. Sa aklat po ng ikalawang Kronika, chapter 32. And lagi ko nga po sasabi sa inyo, try po natin na isa-isahin po siya verse by verse. Para sa ganun mas maintindihan po natin. But, of course, sa background, makikita nyo na po yung chapter 2, ay, 2 Chronicles, chapter 32, verse 1 to 6.
Okay? Ano yung ginawa na King Hezekiah? But now, tingnan po natin sa verse 7 po ng 2 Chronicles chapter 32. Sabi dito, no, maging matapang kayo. No, ito si Hani Hezekiah, ito yung encouragement na ibinibigay niya ngayon sa kanyang, o sa kapwa niya Israelita, o sa mga taga-Juda. Ang sabi niya, maging matapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihan na sa panig natin kaysa nasa panig nila. Ang ganda, di ba? Sabi niya ganon. Okay? Sabi niya, kung babasahin ulit natin, maging matapang kayo. Okay? So, kung ikaw yung hari, kung ikaw yung leader, o ikaw yung tatay, o ikaw yung namumuno sa loob ng tahanan, o ikaw yung nagdirid ng isang ministeryo, at alam ninyo na may mga problema tayong kakaharapin, alam nyo, simple po lamang, kung kilala mo yung pinaglilingkuran mo, kung kilala mo yung Diyos mo, ganit yung sasabihin mo, maging matapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Ano siya, no? Kilala niya ang Diyos. Tiwalang-tiwala siya. Diba? Ang word niya, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Alam niyo word niya rito, no? Yung kapangyarihan. Alam niya kung gaano ka-powerful itong mga taga-Assyria. Pero gumamit siya ng word na mas malakas. Ibig sabihin, kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At ang binanggit niya dito, mas malakas ang kapangyarihan nasa panig natin. Sino ba nasa panig natin? Sabi niya gano'n, di ba? Kaysa nasa panig nila. So dito pa lang, ang tanong natin, saan ka umuhugot ng lakas, di ba? Where did your strength come from? Saan nanggagaling o saan? Kanino nakasalalay yung lakas mo na mayroon ka? Na every time na ikaw ay haharap sa mga labanan, sa simpleng problema, every time na ikaw ay haharap, di ba? Sa sitwasyon ng buhay, sa hamon ng buhay, ang tanong palagi, kanino nakasalalay ang lakas na mayroon ka? Ito ba'y lakas na katulad na sinasabi ni King Hezekiah? Di ba? Baka mamaya hindi lakas na galing sa tao o sa kapwa mo tao. Kasi may mga tao na nagpapalakas sa iyo, nag-i-encourage sa iyo. Pero di ba si King Hezekiah, ang binabanggit niya rito, mas malakas ang kapangyarihan nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Kaya nga, kung titingnan po natin, no? Sabi natin, kaya tanong ko palagi sa inyo, kanino kayo humuhugot ng lakas? Okay, pangalawa, and gusto mong pagbigyan natin ng pagkakataon to, no? Itong part na to. Gaano tayo kakumpiyansa sa ating Diyos? How confident are we with our God? Okay? Kung kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, gaano ka ka-confident sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Gaano tayo kakumpiyansa? Alam mo sinabing kumpiyansa? Para bang, okay lang yan. Relax lang ang buhay. No? Kaya-kaya natin yan. Ganun isa tayo. Pag sinabing confident ka, mapagtatagumpayan natin to, matapos din to, ma-overcome din natin to. Yan yung confident. Pero dito iba pinag-usapan. Ang tanong ko nga bakit ganun na lamang yung salita ni King Hezekiah sa verse 8? Ano ba sinabi ni King Hezekiah sa verse 8? Nasa tao ang kanyang lakas. Okay? Sabi niya, yun daw hari ng Assyria, nasa tao ang kanyang lakas. Ang hari ito ay humuhugot ng lakas sa mga tao o sa kanyang mga sundalo o sa kanyang mga tauhan. Samantalang, ito na, nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Imagine, di ba?
Binanggit niya na, no? Nasa tao naman niya kanyang lakas eh. Pero alam po ba, naghanda sila. Kaya lang, dito papakita natin, no? Bagamat naghanda sila, ang gustong pag-usapan natin dito, gaano ka-confident si Hezekiah. Diba? Gaano siya kumpiyansa. Gaano ka-confident si Hezekiah para banggitin niya ang bagay na ito. Nasa tao ang kanyang lakas, samantala nasa panig natin ang Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Imagine, di ba? Walang pag-aalinlangan. Hindi sinabi na, since nasa atin naman siya, bakit tulungan niya tayo? Hindi. Kundi yung confident na meron siya, sabi niya, tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Ganun niya kakilala yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At dahil narinig ito ng mga taga-Juda, nabuhayan ng loob ang mga tao. Totoo naman, di ba? Kung ang leader mo ganyan, kung ang leader mo ganito, magsalita, ganun ka-confident at ganun niya kakilala yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ang impact neto sa kapwa niya manggagawa, mabubuhayan sila ng loob. Lalakas at lalakas ang kanilang loob. Kasi alam nila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay tunay nga na sila ay tutulungan. So, ang tanong ko, gaano ka kakumpiyansa sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Alam niyo ba kung bakit sinabi ni King Hezekiah ito sa mga Israelita? Alam niya kung ano ang kaya gawin ng kanyang kalaban. Alam niya yung kakayahan ng kanyang kalaban, malakas sa Assyria. It's a powerful nation. Pero alam niya, no? Ang kakayahan ng hari ng Assyria, in short, alam niyang malakas ang kalaban niya. At tiyak na hindi magpapatalo ito. Na-anticipate na niya ang pwedeng gawin niya sa kanila. Kaya nga naghahanda sila eh. Ang kagandahan kay Hezekiah, kilala niya ang kanyang kalaban, subalit mas kilala niya ang Diyos. Di ba? Ganoon naman tayo minsan eh. Alam natin yung kayang gawin sa atin ng ating kaaway, Satan. Alam natin na pwede kayo bagsak ni Satan. Alam din natin, no, na Satan makapangyarihan din. Kaya-kaya kanyang down. Pero like Hezekiah, bagamat kilala niya kung gaano kalakas ang kanyang kalaban, alam niya kung gaano kalakas ang Assyria, pero hindi siya natinag. Why? Kasi mas kilala niya ang Diyos. Sa buhay po natin ganito. Alam natin na any moment, anytime, ang kaaway ay pwede ibagsak. Alam natin na may kapangyarihan ang kaaway, Satan. Alam natin kaya niyang gawin. Alam natin na pwede niya tayo ibagsak. Pero kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, sasabihin ko sa iyo, gaano man kalakas ang kaaway, gaano man kalaki ang problema, gaano man katatag, yang babanggain mo, pader man yan o hindi, dahil kilala mo kung sining kinasama mo, dahil kilala mo kung sining Diyos na pinaglilingkuran mo, alam mo na ikaw ay magtatagumpay. Hindi ka niya ibabagsak, bagkus kasama mo ang Diyos. Ito yung nangyari kay Hezekiah. Alam niya kung gaano makapangyarihan ang Assyria. Alam niya na anytime pwede siya ibagsak nito, pero hindi siya natinag. Anong kanyang ginawa? Simple po lamang. Now, tingnan po natin, ano yung mga pananakot na ginawa ng bansang Assyria? Himay-himayin po natin. And I do believe, even tayo, minsan na tayo pinakaranas ang ganito. Kung tatanong po natin, ano bang kaya gawin ng kalaban nila o ng bansang Assyria? Ito po, no? Sa verse 10 po, na 2 Chronicles chapter 32, sabi ito, ganito ang sabi niya, napapalibutan na namin kayo
diyan sa Jerusalem. Ano sa palagay ninyo ang makakapagligtas sa inyo? Imagine, di ba? Napapalibutan na. Meaning to say, yung padyan ng Jerusalem, yung wall of Jerusalem, punong-puno na ng kalaban. At ito ngayong ginawa ng Assyria. At ito yung inire-relay niya na message kay King Hezekiah. Sino may mapagligtas sa inyo? Wala. Verse 11, sumuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nililang lamang kayo ni Hezekiah, paano kayo maililigtas ng Diyos ninyong si Yahweh sa kamay ng hari ng Assyria? Ganito ka-confident din yung kalaban. Di ba? Sabi niya ganun, no? Sumuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Alam niyo po ba sa digmaan, ang number 1 po na kalaban, no, ng mga lumalaban, ay yung gutom at uhaw. At pag yan po'y nawala sa isang digmaan, mapapahamak. Bakit? Napakahalaga po ng pagkain, napakahalaga ng tubig. Para po sa isang tao. No? Kaya sabi ganun nung hari ng Assyria, sumuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nililin lang naman kay Hezekiah, paano kayo maililigtas ng Diyos ninyong si Yahweh sa kamay ng hari ng Assyria? Then verse 13, ganun tayo. Alam niyo ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang lupain. Nailigtas pa sila ng kanilang mga Diyos. Actually, ang Assyria po, no, ang nagtapos. Saan? Sa Northern Kingdom. Sila po yung, nagbagsak sa 10 lipi po ng Israel. At now, naiiwan lang dito ay yung Judah. Ito na naiiwan. At yung lipi ng Benjamin. Dahil 10 lipi ng Israel o 10 tribo, ang Assyria ang nagbagsak sa kanila. Kaya ganito ka-confident yung kalaban. Ganito kalakas ang loob ng hari ng Assyria. Bakit? Napatunayan niya na ibagsak niya ang 10 tribo o yung tinatawag nating Northern Kingdom, no, ng Israel. Kaya nga sabi niya ganun, no? Alam niyo yung ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamayan na ibang lupain. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos? Ang Northern Kingdom po ay napunta sa kanilang mga kamay. Ganun makapangyarihan ang Assyria. And now, ang natitira na lang Judah. Di ba? Ito lang natitira. Ang tanong, kaya magpapagsakin ngayon ng Assyria ang Judah? Pero kagandahan kay King Hezekiah, tahimik lang siya. Alam niyo, minsan ganun po tayo. Ano man yung kinakaharap natin, huwag tayong dadaan ng dada. Tuligunan ko naman ano nangyari. No, relax lang. Ano pa ginawa ng King Assyria, ng King Hari ng Assyria? Huwag kayong magpaloko dyan kay Hezekiah. Imagine, di ba? Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanilang bayan sa kamay ko at sa aking mga ninuno. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Diba? Why? Kasi marami siya napatunayan. Ano, Satan, ganyan Satan din. Kaya sabihin sa atin ng Satan, bakit? Marami na rin pong mananampalataya ang bumagsak sa kamay ni Satan. Tama, mali. Tama po. Alam niyo yung temptation na ginagawa niya? Choice po natin yan. Magpapatok ba tayo o hindi? And the moment na ikaw ay nahuli niya, na the moment na ikaw ay bumagsak sa kanyang bita, isa ka doon. So sinasabi ng hari ng Assyria, di ba? Na wala namang nagawa yung mga Diyos. Bakit? Dahil tayo mismo na sinasabi natin Kristiyano, no? Naharap tayo sa mga digmaan, pero hindi natin kilala yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ang tendency, kaya nangyayari, tayo ay bumabagsak sa kamay ng kaaway. At pwede sabihin sa atin ni Satan,
hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Bakit? Tayo mismo yung bumigay. Tayo mismo yung nagpatalo. Hindi ang Diyos. Tayo yung nag-give up. Kaya nga simpleng bagay lang eh. Diba? Marami siya sabi sa atin, huminto ka na dyan. Huwag kayo magpaloko din sa church na yan. Huwag kayo magpaloko din sa mga leader nyo na yan. Niloloko lang kayo yan. Para akinabangan kayo. Nakalimutan po natin the reason why you are here in this church. The reason kaya ikaw ay naglilingkod, hindi dahil sa tao. Ang purpose mo is to glorify yung nag-iisang Diyos natin pinaglilingkuran. Alam niyo, Satan ang gagawin ginagamit yan. Huwag kayo magpaloko dyan. Yung word na ganyan, huwag kayo maniwala sa Kanya. Hindi totoo Diyos niyan. Yung mga terminology ni Satan na hanggang ngayon ginagamit niya sa atin. At pag ikaw diba, narinig mo yun? At pag ikaw ay naniwala, ikaw ay bitag na niya. Babagsak ka ngayon sa Kanya. Ganun yung ginagawa ngayon ni Satan sa atin. At yan din yung ginawa niya sa hari ng Juda at sa mga Israelita. Okay? Then tingnan natin verse 17. May sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinasabi, hindi may pagtatanggol ng Diyos ni Hezekiah ang kanyang bayan laban sa akin. Tulad ng mga Diyos ng mga bansang walang nagawa sa akin. Imagine, di ba? Ganon. No? Hindi siya nakontento. Gumawa pa siya ng letter. At ito ngayon sinisigaw ng mga taga-Assyria sa lingwahe ng mga Hudyo. Para lang kutsain ang Diyos na sinasamba ni Hezekiah. Strong. Magkaroon po tayo ng confident sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Huwag natin hayaan na yung ganitong strategy ng kaaway mag-manifest sa atin o magtagumpay sa atin. Bagkus, ganitong strategy ng kaaway, dapat alam natin kung ano ang gagawin natin. Kaya sa verse 19, di ba? Sinasabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyosa ng ibang bansa na gawa lamang ng kamay ng tao. Ganun minamaliit ng mga taga-Assyria ang Diyos ng Jerusalem. Papayag ka ba na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay mamaliitin lang ng mga tao? At sasabihin nila na wala namang kapangyarihan yung Diyos mo eh. At pag narinig mo yun, anong gagawin mo? Mawawalan ka ba ng confidence? Mawawalan ka ba ng kumpiyansa sa Diyos na pinaglilingkuran mo? O mananatili ka? O mananatili yung confident mo sa ating Diyos? Ang choice nasa iyo. Kaya nga tanong, gaano mo kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo? How much do you know your God? Katulad ba tayo ni Hezekiah? Alam niyo, habang sinasabi to ng mga taga-Assyria o ng hari ng Assyria sa mga Israelita, nakita niyo ba na sumasagot si King Hezekiah dyan? Wala. Mula verse 10 hanggang sa 19, puro panlalait ang ginawa ng hari ng Assyria. At ang ginawa lang ni Hezekiah, bagamat sila'y naganda, bagamat pinulong niya lahat ng kanyang mga pinuno, kinonsult niya anong gagawin natin, naganda sila. Di ba? Kung babasahin nga po natin 2 Chronicles chapter 32, verse 1 to 6, ipinakita rin paano sila naganda. Ang tanong, yung mapaghahanda na ginawa nila, nagamit ba nila? Ano ang naging tugon ni Haring Hezekiah sa mga ganitong gawain ng kalaban? Napakasimple po lamang ginawa niyang pagtugon.
sa mga pananakot ng kalaban sa kanila. Anong kanya ginawa? And I encourage you, and I challenge you also. Ano man yung gagawin ng kaaway sa atin, gaano man tayo tuksuin ng kaaway, gaano man niya tayo linlangin, gaano niya man tayo sabihan ng mga bagay na masasakit, gamitin man niya yung mga mahal natin sa buhay, gamitin man niya yung mga kaibigan natin, gamitin man niya yung mga malapit sa atin, o yung mga tao itinuturing natin, na talagang mahal natin. Ano ang magiging tugon mo? Kung ito mga tao na ito na malapit sa iyo ay gagamitin ng kaaway para lamang ibagsak ka, para lamang i-down ka, paano ka tutugon? Ikaw ba ay magiging katulad ni King Hezekiah sa pagtugon na kanyang ginawa? Ano ba ang kanyang ginawa? Paano siya tumugon sa ganitong sitwasyon? And this is what I want to challenge you. Anong pagtugon ang gagawin natin? Simple-simple po lamang. Simple-simple yung pagtugon na ginawa niya. At ito pong gayahin natin. Sa verse 20. After na marinig ni Hezekiah ang lahat ng ito. Same thing with us. After na marinig natin lahat ng mga panlalait ng mga tao sa atin. After na marinig natin lahat ng pagmamaliit ng mga tao sa atin, at sinasabi sa atin na wala ka, lousy ka, wala kang kakayahan, bobo ka, wala kang kwenta, wala kang silbi, walang kapangyarihan ng Diyos mo. Pagkatapos niyang marinig to, pagkatapos nating marinig ang mga bagay na ito, at ginagamit ng kaaway, yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, anong gagawin natin? Katulad ng ginawa ni Haring Hezekiah, simple po lamang, dahil dito, nanalangin at humingi ng saklolo sa Diyos, sina Haring Hezekiah at si Propeta Isaias na anak ni Amos. Alam niyo, hindi naman kailangan sumagot-sagot eh. Pag may nagmamalit sa iyo, pag may nagdadaon sa iyo, may nagsasabi sa iyo ng mga salitang hindi maganda, minamaliit ka, sinasabihan ka ng mga pangit na pananalita, mga masasakit na salita, sometimes, hindi mo kaya sumagot. Kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ano man yung sasabihin ng tao sa iyo, malisa mananahimik ka na lang. At sa pananahimik mo, after mo na marinig ang lahat ng bagay na ito, mananalangin ka na lang. Ano ginawa ni Hezekiah? Siya ay nanalangin at humingi ng saklolo sa Diyos. Bakit gano'n niya naging tugon niya? Alam niya, the Lord will fight for him. Gano'n niya kilala ang Diyos. Same thing with us. And I encourage you, believe the Lord will fight for you. Maniwala ka na ipaglalaban ka ng Diyos. Ano yung mga bagay na pinagdadaanan mo? Ano yung mga bagay na masasakit na salita na narinig mo? Ano yung mga bagay na panlalait na narinig mo mula sa ibang tao o sa bibig ng ibang tao? Hindi mo kailangan sumagot. Hindi mo kailangan i-depensa ang iyong sarili. Hindi mo kailangan i-depensa pa o pagtanggol ang iyong sarili para lang malaman ng mga tao ito na lahat na sinasabi nila ay hindi totoo. Ano ang ginawa ni Hezekiah? Napakasimple po lamang. Nanalangin at humingi ng saklolo sa Diyos.
Kung ganun din naman pala, kung naghanda sila King Hezekiah, pinaghandaan niya itong mga kalaban na ito, ba't kailangan pa niya na manalangin? And besides, napatunayan naman that he is a faithful king of Judah. Kasi pagkakataong ito, ang paghingi ng tulong sa ating Diyos ay pagpapakita ng kapakumbabaan. Na sinasabi natin, Panginoon, ano man yung mga bagay na sinasabi ng mga tao ito sa akin, masasakit ito, Panginoon. Pero hindi ko sila gagantihan. Bagkus, ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng masasakit na salita na ibinato sa akin. Narinig mo, wala kang kwentang anak, wala kang silbi, masakit yun. Wala kang kwentang kaibigan, masakit yun. Kung kilala mo yung Diyos na pinagdilingkuran mo, lahat ng ito na narinig mo, ibibigay mo lamang sa Diyos. Ikaw ay mananalangin at hihingi ka ng tulong sa Diyos. Ganito kakumpiyansa si Haring Hezekiah. Ganito siya confident sa Diyos na pinaglilingkuran niya. May nagawa ba ang paghahanda niya? Nagkaroon ba ng labanan? Walang labanan na nangyari. Bagkus, nakita ng Diyos yung confident na mayroon si King Hezekiah sa kanya. Nakita ng Diyos yung puso ni Hezekiah. Ganon din sa atin. Pwede makita ng Diyos yung puso mo. Paano mo hinaharap itong mga bagay na ito? Paano mo hinaharap itong mga labanan na ito? Paano mo hinaharap itong pagsubok na ito? Makikita ng Diyos yung puso mo. At anong kaya gawin ng Diyos? Paano tumugon ang Diyos? Sabi ko sa inyo, walang laban nangyari. Kaya sa 2 Chronicles, chapter 32, verse 21, ano ginawa ni Yahweh? Nagsugo si Yahweh ng isang anghel. At pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwi hiyang-hiya. Nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Imagine na nalangin ng si Hezekiah. Nag-pray siya. At dahil nakita ng Diyos yung puso ni Hezekiah at yung confident na mayroon siya at nagpapakita ito kung gaano niya kakilala ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. Walang ginawang labanan, walang nangyaring labanan. Bagkus, ang ginawa ni Yahweh, nagsugo si Yahweh ng isang anghel at pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Imagine, di ba? Kung pinaiyakan ng mga tao, kung napaiya ka dahil sa mga masakit na salita ng mga tao ito, dito pinapakita ang Diyos ang kakampi mo. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Mapapaya lahat ng tumutulig sa iyo. At ang masakit pa nito, ang pumatay mismo sa hari ng Assyria, walang iba kundi ang kanyang mga anak. Imagine, sa verse 21 nangyari ito. Sinabi ito, ni King Hezekiah, sa chapter 7, sa verse 7 pa lang. Di ba? Binanggit na niya, sabi sa verse 7, tignan natin, balikan natin. Maging matapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihan na sa panig natin kaysa nasa panig nila. Kaya sa verse 80, ano sabi niya? Hezekiah, nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban.
Imagine, di ba? Ganun siya confident. Alam niya na bagamat sila napapalibutan na bagamat sila napapaligiran na. Alam niya na yung nasa kanila, yung nasa panig nila, ay mas makapangyarihan. Why? Kasi yung hari ng Assyria nakadepende sa lakas ng tao na meron siya. Sa dami ng kawal na meron siya. Pero sila, nakadepende sila sa Diyos na si Yahweh. Yun yung confident na mayroon si King Hezekiah. Kaya ang tanong ko sa inyo na kanino yung kumpiyansa na meron ka? Diba? Ang tanong ko lagi, how much do you know your God? Gaano mo ba kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Sa pagkakataon ito, sagutin natin ang katanungan na ito na siyang pinaka-title ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Gaano nga ba natin kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Gaano po tayo ka-confident sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Saan nanggagaling ang ating lakas? How much do you know your God? Alam niyo, pag nakita ng Diyos yung puso mo, ano mangyayari? Kaya sa verse 22 pinakita dito sa ganoong paraan, iniligtas ni Yahweh sina Hezekiah at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Haring Sinakirin ng Assyria at ng lahat ng mga kaaway. Binigyan ni Yahweh ng kapayapaan ang buong bansa. Imagine, di ba? Yun po yung sulta eh. The moment na napatunayan mo sa kaaway, yung confident na mayroon ka sa Diyos na pinaglilingkuran natin, ang kapalit po nito ay peace. Ang kapalit po nito ay kapayapaan. Ang kapalit po nito ay ano? Peace of mind. Hindi ka mababahala. Ano man ang mangyari, ikaw ay magkakaroon ng kapanatagan. Gaano mo kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Sa verse 23, marami nagpuntahan sa Jerusalem. Naghandog sila kay Yahweh at nagkaloob ng mahalagang bagay kay Haring Hezekiah. Mula nooy, pinarangalan siya ng lahat ng bansa. The moment you prove your confidence with God, I tell you, God will bless you. Gaano mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran? Ano yung magiging tugon mo pagka ikaw ay maharap sa mga pagsumbong? Ano yung magiging tugon mo kapag ikaw ay nakaranas ng pang-aalipusta? Ano yung magiging tugon mo kapag ikaw ay nakakarinig ng masakit na salita? Na bagamat alam mo na walang katotohanan, pero dahil ikaw ay nananahimik, hinahayaan mo lang sila na magsalita. At then, at the end of the day, dahil kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, ibibigay mo ito sa Kanya. Ihingi ka na sa Kloro at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang mga tao. Gaano man kahirap ang sitwasyon ko, gaano man kahirap ang kalagayan ko, gaano man kalaki yung problema ang kinakaharap ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Dahil kilala kita at alam ko, ikaw ay may kapangyarihan at may kayang gawin para sa kalagayan ko, sa sitwasyon ko, at sa mga tao na umaalipusta sa akin. Panginoon, ganito kita kakilala. Paano tayo tutugon? Paano tayo tutugon sa sitwasyon na kakaharapin natin pag may dumating na malaking problema? At minsan yung pananahimik, yun yung nais ng Panginoon.
Pakinggan lang natin sila. Hayaan natin sila magsalita. Sabihin niya lahat ng gusto na sabihin. Inaon ka nila. Pero, at the end of the day, the moment na humingi ka ng tulong sa ating Diyos at nakita niya na yung confidence mo sa Kanya ay napakalaki at yung kumbiyansa na meron ka sa Kanya ay totoo. Iniligtas ka ni Yahweh. Katulad ng ginawa niya sa bansang Juda. Papayain ni Yahweh ang mga tao nito. Kaya nga hinahali ng Assyria, walang mukhang may harap. Umuwi siya na iyak-iyak. Ito yung pwede gawin niya sa atin. At ito yung gagawin niya sa atin. Remember, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Ang paghihiganti ay sa atin. The Lord will fight for you. You need only to be still. Huwag tayong papatinag. Huwag natin papalitan ng masasakit na salita yung mga word na binabanggit sa atin. Pagkos, ibigay natin ito sa ating Diyos. Tayo lahat ay pumigil. Tayo po ay manalangin. Pagkatiwala natin sa ating Diyos, lahat ng bagay na kinakaharap natin. Panginoon, minsan pa, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo po sa buhay po namin. Totoo, Panginoon, marami kami kinakaharap. Marami kami, Panginoon, na naririnig ng masakit na salita na ibinabato sa amin ng mga tao. At kung minsan, Panginoon, yung mga mahal po namin sa buhay, ang napagsalita niya sa amin. But because we know you, Lord God, at dahil kilala ka namin, at ang lakas na mayroon kami ngayon, Panginoon, ay lakas na nanggagaling sa iyo, at hindi lakas na galing sa tao. At yung confident na mayroon kami ngayon, Panginoon, ay confident kung gaano ka namin kakilala at kung ano yung kaya mong gawin sa buhay po namin. Kaya sa pagkakataon ito, Panginoon, ano man po yung mga bagay na sinabi sa amin ng mga tao, ano man po yung mga bagay na narinig namin, masasakit na salita, umaharap man kami sa napakalaking problema, napakalaking dagok ng buhay namin. But because, Lord, our confidence in you ay ganun kalaki, naniniwala kami, Panginoon, you will fight for us. Kasama ka namin, at higit na makapangyarihan ka na nasa panig namin o nasa panig ko. Higit na makapangyarihan ka na nasa akin kaysa dun sa kapangyarihan ng mga tao na ginagamit ng kaaway upang ako ay saktan, upang ako ay alipustahin, upang ako ay makaranas ng masakit na salita. Kaya Lord, sa oras na ito, sa umagang ito, sa araw na ito, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng ito. But I believe, Father God, you will fight for me. Kasama kita, Panginoon, habang ako ay dumaranas ng ganito. Then at the end of the day, Father God, kapayapaan ang ibibigay mo sa akin. Kapayapaan na hindi kaya unawain ang sanlibutan ito. Dahil kapayapaan ito, Panginoon, walang ibang magbibigay nito kundi ikaw. At ang kapayapaan ito, walang iba kundi ikaw. You are my peace, Father. You are my peace, Lord God. Kaya salamat, Panginoon. Pinupuri kita, tinataas kita, sinasamba kita. At ito, Panginoon, ang aking dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tawa ang mensahe ito ay tunay nga na nagkapagbigay sa atin ng encouragement. Dahil po lamang para sa ating lahat. Yung lakas na mayroon tayo, huwag nating hayaan na ito ay manggaling sa atin. Bagkos ang lakas na ito ay manggaling sa ating Diyos.
Yung confident na meron tayo. Hindi ito patungkol sa confident natin sa ating sarili, kundi ito yung confident natin sa ating Diyos na buhay. At sa bagay nito, may papakita natin kung gaano natin kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Salamat po, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Sa Kanya po lamang ang papuri.